Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, si Father Pep po ito. At welcome sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama pag nilaya ng salita ng Diyos, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo, no? And it's April 22, 2015, yan. And as usual, pagka Wednesday, kami lang dalawa ng aking partner ang nandito. Yan. Dapat ay may regular tayong guest, no? Sige, Pagka mga Wednesday. bata. Yan, no? Sige. Sige, bumati ka muna, Sister Son. Yung sa Bible Apostolate. Sige. Bumati ka muna. Okay. Ito po, Sister Zon Kayanan. Bumabati po sa inyo ng magandang gabi. And today is third Sunday of Easter. Ayan po. At may birthday, parang may birthday. May babatiin tayo. Birthday po ni Father Ted Valencia. Ayan. Ngayon? Oo. At saka ordination anniversary ni Father Lorenzo Sarmiento. Siya mong larito? Yes. O yan. 22 ngayon. Ayan. Ordination 22. niya. So, yun po Yan ang mga greetings birthday, namin. Sa mga tayo, ha? Okay. At of course, nalulungkot na naman tayo dahil may namatay na naman sa ating mga Isang katekista at isang ng Mexico at saka dating PPC President, ha? oo nga pala, PPC President and also accountant ng Arsobispado. Archdiocese, no? Isang Archdiocese, isa sa mga staff ko diyan sa Oo Finance nga, Department, no? Oo, condolences po sa family ni Sister Remy Gonzales. Oo, napakabilis at kami rin, no? Kasi last January lang ang nag-umpisa yata. Oo, no? yung sakit niya, yung Kaya nga. cancer. So, we were really surprised, no? Na napakabilis nitong pagkakasakit niya. Tapos ito nga, no? Oo. Kaninang madaling araw ang binawian siya ng buhay. Hindi. Pero kanina nagpunta na kami. Oo, kami bukas lahat na lang kami dito sabay-sabay. Yes, Mas oo. ng umaga. Kanina nagmisa ka daw? Kami dalawa ni Father Bong. Okay. Bong Garcia. Sa bahay namin siya Dun pupuntahan. sa Paralaya. Paralaya. Okay. At sa yung mga lahat ng bubuo ng ating of course, no, Barkadahan kay Kristo, Kwentuhang Katoliko, ang Commission on Catechesis ay nakikiramay po, no, sa pamilya ng ating pinakamamahal na si Sister Remy Gonzales. No? Noon nagko-co-host siya dito, among lalo na pag nasa Amerika ka siyang kaming dalawa ang nagho-host. Kaya nga napakasipag at halos magkasabay lang sila ni Father Rudy. Oo nga no. Talagang ang buhay, no? Isang lay, isang pare. Sabi nga ni Father Bong kanina yun nga, kahit na very short yung naging parang work experience na sa atin, no? As an accountant, pero talagang naging blessing din siya. In spite of the fact na medyo may edad na siya, pero she opted to again be active, no? Sa kanyang profession bilang accountant, no? Ayan, we will surely miss her, no? At ang ang misa niya, yung kasi ito, yung libing niya sa Sabado ng 3 o'clock. Saturday. 3 o'clock. Tapos na yung graduation. No? Saturday. Ayan. Okay. Medyo sige. Sad news tayo. No? Oo nga, pag open natin malungkot. May babatiin lang ako, Sister Son, sige. Kasi, siya nasa Ustream, no? Yung kaibigan ko si Lourdes diyan sa Dubai. Dubai. Yan, at nagkita kami yung mami niya kahapon. Yung kina Joan.
Okay. Oh, yung may klase. Oo. Yung Huwag ko na lang kausap sasabihin. mo hapon. Oo nga. Okay, so Thank you, nanonood Deng, daw sa siya iyong mga ngayon. messages, no? And Okay. keep on listening to us. And of course, say hi to the kids, no? And of course, to Carlo. Okay. Okay. Sige. Diretso na tayo sa Text line? ating text line numbers. Okay, Sige. 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating, of course, Connect Kakatekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Okay, yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord. No? At kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa Globe number na yan at isasali natin, no, sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto naman po ninyong manood sa internet, kasalukuyan po, nasa live streaming www.ustream.tv, then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Ayan po. At kung gusto nyo namang mapakinggan yung mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Okay. Yan. Salamat sa mga nagbibisita sa ating fan page. Oo. Yan. Okay, diretso na tayo, Sister Son, no? Sa ating Ebanghelyo. Continuation yan. Continuation po. Sa chapter 6 pa rin tayo. Ng kahapon, nung Ng The Bread of Gospel. Life Discourse. So, ayan, continuation po. Pagbasa sa Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako siyang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hinding-hindi mauuhaw kailanman ang nananalig sa akin. Pero sinabi ko sa inyo, nakita nyo at hindi naman kayo naniniwala. Lalapit sa akin ang bawat ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko ipagtatabuyan sa labas ang lumalapit sa akin. Sapagkat pumanawag ako mula sa langit, hindi para gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagpadala sa akin. Ito ang kalooban ng nagpadala sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang bawat ibinigay niya sa akin. Sa halip ay itatayo ko ito sa huling araw. Ito nga ang kalooban ng Ama ko. Magkakaroon ng buhay magpakailanman ang bawat pumapansin sa anak at nananalig sa kanya, at itatayo ko siya sa huling araw." Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Pinupuri ka naming Panginoong Jesus. Ito nga po, galing na naman of course sa kay Evangelista San Juan, Saint John po. Gusto pong mag-focus sa verse 38. Sabi ng verse 38, "I have come from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me." Or, pumanawag ako mula sa langit hindi para gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagpadala sa akin. Yan. Dito ako magpo-focus. Alam mo na, Among, kung bakit. Obedience. Talaga. Ayan. naman, Very clear po dito na ang Panginoong Jesus hindi siya interesado na purihin ang sarili or i-exalt ang sarili, no? Ang sarili niya. Ang purpose lang niya ay to do the will of God na nagpadala sa kanya. That is, of course, ang Diyos Ama. Yun po ang purpose niya, no? To do the will of God who sent Him. At ito po ang actually ang team ni San Juan, no?
Evangelista San Juan ay palagi po sa team niya, no, sa kanyang mga ebanghelyo, ang Jesus dependency upon His Father. Yan. So, sabi ko nga po kanina, obedience, no, doing the will of the Father. Alam mo, Among, yung pinahiram mong book sa akin kagabi, yung kay Pope Francis. Ganda yun, Oo, ang ganda. Open mind, open heart. No? Bagong bili pong libro ni Among Pep. Kagabi, naka 4 chapters ako. Wow. Meron akong na-quote ang attention ko doon sa sinabi ni Pope Francis. Sabi niya, no one chooses to be a priest. It is Jesus Christ who does the choosing. Sabi ko, wow. ang ganda nitong nabasa akong ito. Sabi ko, ang Diyos ang pumili sa inyo, Among. Talaga? Sa inyong mga pare. Kaka-touch, di ba? Hindi ko ba Pero na-touch yun? I'm flaming red, kaya nasuot ko ngayon red. Oo. Of course, ang mga pare, hindi naman perfect. May mga kahinaan sila. Pero, ang Panginoon ang pumili sa kanila Kaya, di ba? Bakit ang ngiting-ngiti ka? Nagbablush ako. Oo, kasi nakaka-touch, tsaka, yun nga, ako, nung binasa ko ito, isang basa ko pa lang, sabi ko, wow. Talaga? Oo. Ba, sa akin mo sabihin yun, matutuwa akong talaga. Of course. Oo, hindi mo piniling maging son ka. Sabihin mo, pinili ka ng Diyos. So, kaya lang wala pang nagsabi sa akin noon. Pag sinabi mo yun, ikaw ang unang-unang nagsabi. And even, si John Paul II po, meron akong book naman sa kanya mong bago rin, Gift and Mystery. Sabi niya, John Paul II speaks with the priest as the person who is in contact with God. Yan. Kaya, gusto ko ring i-link dito sa gospel natin, yung doing the will of God. Yan. Sige. At tayo din po, magagawa lahat natin naman tayo, yan. di ba? Ako nga lately, may reflection ako na, sabi ko, Lord, makakaya ko pa ba itong responsibility na to? Minsan di ko maintindihan, pero I'll just do your will, sabi ko. Yun. Parang yung kanta, no? Paano yun? Sa mga Jesuits, yung prayer of Rupert Mayer. Oo. Yan, doing God's will, no? God's will, no? Let your will, be fulfilled, something like that, no? Kinanta namin yun sa batch namin. Nung silver namin. Silver anniversary, no? Tama ka, Sister Son, no? Ako naman ang naalala ko yung kanta. Yung I am the bread of life, no? He who comes to me shall not hunger. Naman. Sige, maganda yan. Diba? Magkaiba yung tapos, reflection natin. tapos yung pinakahuli dito, yung and I will raise him up. Yun ang chorus dun sa kanta, Tama yung kanta pala. Kasi yung kantang yan, para sa mga patay. Oo, totoo. Akala ko sabi mo, para sa mga pare. Hindi Pati pa si pare, Gerald, napangiti sa'yo. Yung I am the bread of life. Actually, yan ang gospel ngayon. Yan, yung kantang yan. Ayan. Talaga Kinakanta si yan Gerald, pag may patay. galing. Oo. Kaya nga, it is about raising up at the last day. Yan, And that's very true kasi itong bread of life discourse na to. Tingnan mo nga, the whole week, no? Itong, yan, yung about new life ang bread of life. Kaya bread of life, buhay. Pero ibang klaseng buhay itong parang kinakain natin, no? Ang ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Kung hindi yan, the bread that comes from heaven. And this bread, actually, ito nga sabi nga ng ating Panginoon, no? Parang this is our food for eternal life. No? Kaya nga, parang mabubuhay ka uli pag kinain mo itong tinapay na ito. No? Kaya it's always connected with the resurrection also, no? So, I think that's the connection why dito sa Easter season, bakit itong bread of life discourse, diba? Ang palaging... Kasi nga, yung connection between bread and life. New life, Easter, Oo. Ako nga talagang napapasal ako, bakit itong sa liturgy natin, sa itong mga readings, no? Ang haba-haba nitong sa bread of life discourse. It's because, yun ilang araw na dahil nga, ang tinapay na ito ang nagbibigay buhay, no? And I will raise it up on the last day. Sabi ng ating Panginoon, no? So, parang siyang tama siya dahil yung, hindi ba yung bread,
ano yan, magiging... pagbibigay. Hindi, galing sa trigo yan, no? Mm-mm. Di ba? Sa trigo. Yung trigo, tinanim mo, no? Yun nga, yung connection between the seed, no? Oo. It dies, but it bears fruit. Oo. Yun, di ba? Mm-mm. Ako nga, kung minsan iniisip ko nga yun, no? Which is, I think, there is really a very strong connection with what we are reflecting upon here, no? Yung bread, no? Which is also, I think, yun nga, the life, the life-giving, matter that is being given to us by the Lord in the Eucharist, no? Tingnan mo ha, yung tinapay, yung bread, yan ang hindi ba, that's the basic need of man, no? Kasi kung hindi ka kakakain, di ba, mamamatay ka. Ganon din sa spiritual life. Oo. This is the basic need. Oo. The basic spiritual need, actually. Dahil nga, paano tayo mabubuhay spiritually Oo. kung walang magno-nourish sa atin, no? At yun ang sabi mo kanina, yung sa doing God's will. Because when we do God's will, Sister Son, well, kailangan natin ng sustansya. Kasi talagang gagawin mo yan or magtatrabaho ka. So, At saka hindi, you need yan life talaga. I mean to say, when you do God's will, it's not a bedo process. Oo, syempre. Di ba? Kailangan ng napakalaking strength and energy. Tingnan mo ang Panginoon, ha? Oo. Father, sabi niya, if it is possible that this cup will pass, di ba? Oo. Kasi parang nandun yung struggle eh. Ano, gagawin ko yung kalooban ng Ama o yung kalooban ko? No? May struggle eh. Oo. You can of course read between the lines, no? Doon sa Gethsemane scene, no, di ba? Pero yun nga eh, kasi ang kagustuhan ng Panginoon kuminsan ang Diyos full of thorns. Ay, oo. Full of suffering. Oo. Yun Kaya, ang sinabi mong struggle. Yun, struggle, di ba? Pag nag-struggle ka, you need, energy, you need sustenance, no? Nourishment, Strength, strength, di ba? Ano yan? Pagkain yan, yan ang binibigay ng pagkain sa atin. Oo. Kaya nga we are being nourished, no? Kaya nga sa aking homily sa Chancery, sa Arsobispado, yung the divine nutritionist ako ito. Nutritionist, Di ba hindi ba kailangan natin yan, yung halimbawa nga health, no? Pinag-uusapan natin ang health, yung nutritionist, yan. Kailangan yung natin. balanced diet, no? Good food, nutritious food, no? Halimbawa lang, pag may sakit ka, anong sasabihin ng doktor? Oy, kumain ka ng masustansyang pagkain. Para lumakas ka, no? Yung parang yung babawi ka sa pagkakasakit mo, di ba? Yan din eh. Same is true with spiritual life, no? And I think nung in-institute ng Panginoon, alam mo, nung in-institute ng Panginoon yung sacrament of the Eucharist, no? During the Last Supper, nasa isip na niya ito eh. Sa ating paglalakbay dito sa mundong ito, because life is a journey, no? Ano ba yung nararanasan natin sa paglalakbay? Naku, pagod. Gutom. Gutom. Hindi ba na-mention nga natin tayo mga Kapampangan pag nagbabiyahe tayo, di ba? Palaging madaming baon. Takot magutom. Takot magutom. But that's very true. Alam na ng Panginoon kaagad, no? Oo, alam niya eh. Kaya nga, I think He instituted this sacrament precisely because para, makarating tayo sa destination natin. Because without food, without the proper nutrition, no? Yun nga, yung sustansya sa katawan, no? Paano ka naman, no? Makakarating dyan sa patutunguhan mo, di ba? Lalo na kung ang daan. Kung nanghihina ka. Lalo na kung ang dadaanan mo, mahirap. Ito nga, it God's will. It will require you a lot of strength talaga. Kaya yung sabi nga I do the will of God, no, not my own will. But I need, of course, sustenance for that, no, nutrition, no. Kailangan natin yung lakas na nanggaling sa Panginoon. At yan nga, He feeds us during. Kaya, tinan mo ha, sa mga lahat ng mga sakramento, no,
the most frequent, Ay, oo. celebrated. Sige. Sacrament of the Eucharist. Naku, yan. Pwedeng araw-araw. Yung Pero iba nga, yung iba, hindi, once lang yung Oo, iba. yung iba, isa lang ordinasyon. Sacrament of diba? initiation. Isa lang Baptism, minsan lang. Isa lang, confirmation, isa lang. Minsan lang. Yung sa reconciliation, Yung confession. pwedeng monthly, pwedeng Oo, weekly. kung minsan, weekly, hindi na, Oo, wala naman nagkukumpisan lang everyday, no? Oo nga. Diba? May nagkukumpisal Pero lang kung once a medyo year, ganyan, twice a scrupulous year. conscience ka, ha? O yun ang mga anointing. Hindi naman araw-araw Pwede rin maulit, pero... hindi naman araw-araw yan. Siguro, madami na yung 3 to 4 times sa buhay mo. Oo. O pag naging grabe, nagkasakit, yun, pa-anoint ka, yun. Kaya nga tinan mo, ha? Pero yung talagang Yung pwedeng Eucharist everyday. araw-araw, kaiba, Oo. no? Mo. Kaya yung iba talaga, di ba daily church goers yung iba, Oo, no? oo. Yun nga yung may devotion sila sa Eucharist, no? If you ask these people, why do you go to Mass every day? Oo. Isa lang ang sagot nila. Kaiba, Usually. No? Ay, ingay, no? My day is not complete. I find strength, no? Oo. Parang my day will be meaningless kung wala ito. No? Ay, oo. Napakahalaga meron eh. ganyan, oo. Diba? Kaya nga, yun nga, gawin mo yung maghapon mong trabaho dyan. Diba? Kaya yung iba, gusto nila yung morning nagsisimba. Diba? First thing in the morning. No? Ang ganda talaga, pagka, kahit kaming mga pare, of course, we have our morning prayers and everything. No? Pero pag nagmisa, you start your day with the Mass. Wow. No, parang ang ganda. No, everything will fall into their proper places, Parang that day. guilty ako sa iyo. Hindi kami naman, we are morning not prayer actually. na ako and then 2 to 3 times a week lang. Oo. Hindi naman, hindi naman kami required talagang everyday na nagmamas. Pero, hindi. ideally, mas maganda. Oo. Pero kung minsan walang chance, no? Like me, nagmimisa ako ng, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. So, 4 times a week ako. Pero kung minsan, may mga Monday na may patay or something like that. No? Pero yung regular ko, 4 times a week ako nagmamas. 4. Okay na yun. Oo, at least, no? Kasi weekend usually kami mga pare, no, talagang it's our obligation, sabi nga, no. May mga parokya na talagang may mga daily masses. Diyan sa Arsobispado, daily masses tayo, no. May mga parokya din na kuminsan MWF lang, no, o kaya Wednesday, Friday, Saturday, Sunday din, no. So pero ang maganda, Strson, available. Ang misa wherever you go, no? Kasi Yun nga yung maganda it's sa atin. what? Kahit saan. It's the sa basic ibang na bansa ka, pwede. need na kailangan natin yung pagkain. Oo. No? Just like food, no? The physical food is the most basic 'yan. Oo. No? 'Di ba? Food, shelter, ano ba? Yan? Clothing. Yan. Pero nauuna yung food palagi. Ganun din sa spiritual life natin. May tanong ako Among sa pagmimisa ninyo. Pag Pasko, di ba, as many as 6 sa isang araw na nakakapagmisa yung ibang pare. Yung talagang, talagang madaming kuminsan, ang pinakamarami dyan, mga 8 hanggang 10. Oo, totoo. Pero yun yun, siguro, there is a pastoral reason. Oo. Yung canon law naman, kasi ideally dapat once, kami, weekdays, isa. Oo. At alam ko, pagka weekends, 2, 3, pwede. No, 2, 3. Pero pagka more than 3 na, naku, kailangan, you should have a pastoral reason why you do that. And usually, ang isang pastoral reason dyan, siyempre, kulang ang pare. That's the first. Pero ano yung pakiramdam Among? Of course, physically, napapagod din kayo. Pero siguro yung inner joy, yung sarap na nasa loob talaga, nararamdaman ninyo. No? Kung halimbawa, naka 6 times kang nagmisa. Tanungin mo ako kung Sige. ano yung Ano yung pinaka-highest. pinakamadami mo, Among? 8. Walo. Saan ka misa. nun? Saan ka? Santo The Tomas? first time Mabalaka? Hindi. The first time I did that was during my chaplaincy dyan sa Holy Angel. At saka sa Holy nasa Angel? Holy Rosary ako. Oo. So may misa ako ng ewan ko bakit nangyari yun, no? I could not forget that. We were, I think, the first year of our priestly ministry, no? Hindi Christmas season, Hindi, ha? Hindi, ma. May patay.
may sa Tsaka eskwelahan, yung tapos sa regular parokya. klase, ay, Oo, may regular wedding mass yata. Oo, parang ganun. Talagang 8 misa, no? Walo, hanggang gabi The na first yun siguro. time. Pero hindi na ako nag-exceed noon, no? I mean to say, kasi Madami yun, mo. to 27 years na akong pare, no? Hindi ko na mabilang yung ilang of beses course, na kami oo. ako nagmisa, no? Oo. Pero as far as I know, ang pinaka-highest ko 8. Sa isang araw. Kasi nga may misang patay, may Oo, misang lahat kasal, na yun. Oo. tapos yung regular masses, tapos may sa eskwelahan, no? School, no? I don't know what happened, bakit naging 8 yung misa ko. Pero beyond nun 8, yun ang first time ko naranasan yun, no? Talagang physically you'll be exhausted, no? Ay, oo. Kaya nga, ang pagka nagmimisa yung pare, parang kami rin ay kasama dun sa kinakain ng mga tao, eh. Parang ganyan, no? Of course, we ourselves are being fed by the Lord, no? Dahil nga, we receive also communion, the word, no? Pero parang kasama rin kami sa kinakain ng tao, eh. Because we also offer ourselves. Your no? whole self kasi Oo, parang pag nagmimisa. ino-offer nyo pag nagmimisa kayo. We represent talagang Christ there, Yung, no? yung buong pagkatao mo parang in-offer mo sa community. That's right. Hindi sa iisang tao lang, kundi the whole community na in-offer mo yung pwede ding buong buhay, eh. That's right. Oo. Okay, ikat muna natin dito sa Son. Ako napasarap ang medyo kwentuhan. yung pagmimisa ang ano natin ngayon. Oo nga, no? At sa ating mga texters po, baka may mga gusto kayong insights and reflections o kaya experiences, no? Every time you celebrate the Mass, di ba? Maraming mga karanasan natin, no? Siguro i-share nyo po at mamayang sa ating second segment ay babasahin natin yung ating mga text messages, no? For the meantime, patugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Puso ko'y binihag mo sa
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Kanina po sa ating first segment, of course, tinalakay natin itong mga salita ng ating Panginoong Jesus, no? Ito nga, bread of life, no? Siya'y tinapay at yun nga, dumating siya para gawin, hindi yung kanyang kalooban, kung hindi yung kalooban ng Panginoon, no? Ng Ama, actually. At alam mo, Sir Son, yun nga, nung nasabi natin kanina, yung paggawa ng kalooban ng Diyos, talagang kailangan natin tinapay dyan, no? Oo. Not only physical bread, but the bread that comes from the Lord, no? He Himself, from above, actually, no? Kasi nga, yun ang kailangan natin sa ating paglalakbay, ang lakas, sustansya, enerhiya, no? Paano natin malabanan yung masama sa buhay natin, di ba? We need, perseverance, strength, everything, di ba? Ang lakas, ang power, ang nanggagaling sa Panginoon. At yun nga, ang sustansya ng kanyang, ng tinapay na ito ay siya lamang ang makapagbibigay, di ba? Yan. Okay, may mga texters yata tayo, kahit na ako mayroon. Sige, from 3093, sabi niya, kapag walang Diyos, ang buhay ay walang layunin. Ay, tama po kayo. At kapag walang layunin, ang buhay ay walang kahulugan. Kaya anuman po paggawa ng Diyos, kahit ito ay mahirap o nakakatakot, kapag ito po ay na-fulfilled, mararamdaman po natin ang galak na undescribable. Ito po ang naramdaman ko, Among, nung minsan lumapit po ako sa inyo at umiyak at nagpa-pray over. Marami pong salamat. Si Joan pala, yan. Si Joan Sanangsang po. Regards po sa inyong lahat. Yan. Thank you, Joan. Joan, kasi totoo yan, no? Talagang kuminsan, lahat tayo atay, umiiyak at nasasaktan, no? Nasusugatan, ano pa ba? Di ba sinabi ni Pope Francis, tayo. ang kapag daw hindi marunong umiyak ang tao, hindi siya Kristiyano. Kaya hindi naman sa ini-encourage niya tayong umiyak, pero para sa kanya okay lang ang umiyak. 'Di ba? 'Di ba, Sister Joan? Okay lang ang umiyak. Kanina, alam mo, Strasson, no, bago natin basahin ito mga iba pang text, no? Nabasa ko isang excerpt from a book, ang title, Killing Christians. Yung mga pinapatay na Kristiyano sa Middle East, no? Yun nga, no, 1.5 million yung sa Iraqi, sa Iraq, dami, actually. Hindi, 1.5 million ang Katoliko. Ngayon, 150,000 na lang. Ay, oo. 1.5 from 1.5 million to 150,000. Parang ganun na lang, mga 10% na lang. Sa dami ng mga kaya lang, pero namatay? Maraming mga Muslims ang nagtataka dito sa mga Kristiyanong ito. Dahil yun nga, yung they are ready to die for their faith. Oo. Parang yan ang martyrdom, no? Yun nga, parang pero, panahon ni akala nga natin yung San Lorenzo. kumukonti. Hindi. Lalong nag-i-inspire ibang Muslims. According to that book, of course, that's still to be verified, no? To be validated. Pero yung librong yon, well, it is contesting the fact na hindi kumukonti yung mga Kristiyano dahil sa mga persecutions. Siguro sa mga ibang, for a while, but itong mga nagiging mga martyr daw ng mga Kristiyano, they are setting a very powerful message and example to Muslims. Kung mga Muslims hindi siguro kaya yan, no? Parang yan. But Christians, they can, no? Oo, pero parang I hope that's very true, no? Mabalik yung noon, yung mga panahon ng mga santo tsaka santa na mga madaming persecution period ng mga Roman sa Roman Empire. Nakakakilabot din, Among. Sige, isa pang text. Meron pang text from 2272. Sabi niya, when you understand the scripture, it is love that is manifesting itself to you. When you fail to understand, sabi niya, it is love that hiding itself from you. Oo, tama po yun. No, kasi kung minsan, when we fail to understand it, kung minsan nasa atin din yun, kaya we fail to understand it. Walang extra effort tayong ginagawa, kaya we fail to understand it. So, totoo po itong
text. Maraming salamat po. Okay, may text. Yes, from 1363. Yeah, 1363. No, sabi niya, always pray to have eyes that see the best in people, Oh. a heart that forgives the worst, and a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith in Ay, God. oo. Yan, magandang buhay, Father. Ayan, magandang buhay, no? Magandang buhay. Ay, ang gandang bati yun. Oo, no? Magandang buhay. Good Thank you po morning. dito sa ating Oo. texter, no? Oo. Ang ganda nitong text na to. Oh, pero may mga tao din namong na ang galing nilang bringing out the best in people. No? Parang talent din siguro yun no? Yung you bring out the best in people na nakilala mo siyang mahiyain, nakilala mo siyang hindi niya may labas yung talent niya, pero ngayon nailalabas niya. You can bring out the best in him. Actually, among may mga estudyante tayo sa Alfie Okay. na ganon. Yung pag-enroll nila, sasabihin nila na ang dami kong pagkukulang, ganyan, ang daming mga weaknesses. Tapos, makikita mo after a few sessions ng klase nila, ibang-iba sila, parang nagkaroon ng self-confidence, ganyan, no? Siguro, yung mga teachers nila, they know how to bring out the best in them. Kaya ganon. Ang dami kong nakitang ganyan sa mga estudyante natin throughout the 4 years na bukas ang Alfie natin. Kasi sila mismo nagsishare. Talaga? Yung kanilang karanasan, no? O, tapos kung minsan, may time pa na nung dumating siya dyan, ang supla-suplada, ganyan, no? Talagang parang natatakot kami. Ang sinasabi mo sa akin, parang conversion experience nila, ang Alfie. Oo. Talaga? Wow. Tapos, ilang months lang natutuwa. Tingnan mo siya, no? Di ba, nung bagong dating siya dito, hindi ganyan. Tapos ngayon, ibang-iba. Ang daming ganyan na, Well, I think we're talagang accomplishing our mission. Oo, kasi nabanggit mo nga yung bringing out the best in Yes, people. Okay, at ipagpapatuloy natin itong discussion natin, sige Sir na, Son, no? yan ito. Ito nga yung the Bread of Life discourse, so the Bread of Life. And then tapos yung nga yung raising up on the last day. Di ba yung kanta kanina, no? Oo. Yun nga yung connection between, babangon ka, no? At dito sa Bread of Life, no? Totoo ito Yun nga, no? Hindi ba karanasan din talaga natin, no? Pag kumain ka, di ba? Lalong na kung masarap, no? A taste of heaven. No? Parang yung, wow, heaven. Yung ganyan. Lalo na kung kumain ka, bago ka kumain, talagang gutom na gutom. Oo nga. Parang heaven, a taste of heaven. Totoo yun I think the words of the Lord here, yung raise him up on the last day. Pag kumakain tayo ng bread of life, Sister Son, kinakain natin ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka muling mabubuhay. Di ba? Yan. Ano ba yung nakakamatay sa tao? Gutom. Magutom, o kaya yung mga frustration sa buhay. Oo. No? Hindi ba yung, I think may TV series na Living Dead. Yung mga, may mga taong ganyan, ha? Oo. Yung humihinga sila, Pero they're living. parang patay. Pero parang patay. O yung mga mga drug addicts, ganyan mo. At saka mukhang patay. Oo. Kung minsan may mga ganyan, no? Yung, alam mo, nakakahawa yan. Do you believe in that? No? Oo, bakit? May mga taong kung minsan ang itsura niya, bakit mukhang patay na patay? Yung yung parang lifeless, gano'n. Walang kabuhay-buhay. Parang ganyan. No? Parang walang kabuhay-buhay, malungkot, parang parang pinagsakluban ng at lupa. Kapisan na nakakahaway gano'n. mukhang 70 ngayon pala 50 pa lang. Okay? Ako minsan naawa ako sa mga taong ganyan. Deep inside, no, pag bakit tanda-tanda naman ang itsura nito. Tapos, yung palang age niya, mga 45, o malungkutin, yung di masaya. Well, of course, we don't really know kung minsan may mga reasons, no? Personal reasons or whatever, no? Pero, there is more in life, sabi nga. And we should not, I think, be stuck on
that kind of situation, no? Kaya nga ito, yung bread of life, eh. Oo. Parang, oy, bumangon ka dyan, di ba? Nandyan ang Diyos. Kainin mo ang Panginoon, parang ganyan, no? Take Him in your mind and in your heart, no? Receive Him, di ba? Kaya nga yung pagpasok ng Panginoon sa communion sa atin, no? Of course, yung word, una yung word, no? Sa misa. Sa Tapos misa. yung pagpasok niya, sabi nga nung expression, we are what we eat, di ba? Yung ang, if you are very sincere in receiving the Lord, sa communion, no? Nandyan sa iyo at pupapasok niyan sa katawan mo. Dapat naman muli kang mabubuhay. O kung minsan talaga namamatay tayo dahil sa problema, sa krisis sa buhay. Ano? Ang dami yan. Parang, yung nga, yung mga trahedya na, halimbawa, ito, namatayan ka. No? Kanina nga, yung nga, nagmimisa kami, no? Kay Sister Em, no? Nakikita mo talaga lang. Parang, no? Something inside these people have died. Parang ganyan, no? Parang namatay din sila. In a way, no? Kasi, whether you like it or not, no? Lalong-lalo na kung member of the family. Diba? Parang medyo very siguro a piece of you have died, no, because of losing, for example, a loved one, no? Diba? Namamatay tayo talaga. Kung minsan living dead tayo, no? Maraming mga dagok sa buhay na kung minsan wala, yung parang talagang hopeless, patay, walang pag-asa, walang buhay, no? And it's very good that, yun nga, we have the sacrament of the Eucharist, no? Para bubuhayin tayo. Kaya tama itong sabi ng Panginoon, If you receive the Lord, no, as your bread of life, He will raise you up. Hindi lang on the last day. But, even now, no? Nag-umpisa na ngayon. Mag-uumpisa na ngayon. Hindi lang yung sa huling araw ng iyong buhay, no? Okay, may mga texters tayo, no? Nagsunod-sunod. Nagsunod-sunod na. Okay, sige. Texters, sige. From 2625, good evening po. DJ. Good evening po, DJ. Pa-request ko nga po sana ang kantang Mahal na Mahal at Wedding. Para sa susunod na DJ ito. Okay, yung isa naman. Ito. From 3814, in pain po ako noon kasi nagkita kami ulit ng ex-husband ko. Kahit mahirap, hinarap ko siya with peace. Dahil yun po ang kagustuhan ng Diyos. Thanks po. Si Joan pa rin. Okay. And then, yung isa pa po, from 3814, kapag walang Diyos, ang buhay ay walang layunin. Okay. Ito yung isa pa kanina. Okay. Yeah. Sige, yung isa mamaya po yung susunod na DJ. Kung tatanungin kita, Stresson, no? Kung ang isang tao ay mahalaga sa'yo, namatay, siguradong madarama mo, di ba? Madarama mo madarama mo. No? A piece of you will also die. Parang ganyan, lalo na kami. Not only a piece, ha? Yung unang death sa family, talagang, ramdam na ramdam talaga. Kasi para kang masasyak kasi first time mong may experience Talaga. Kapatid kong 27 years old. Lahat kami parang namatay. Tsaka ang mahirap doon namong makikita mo yung magulang. Pinakamahirap daw yung ang magulang mawi-witness niya yung libing ng anak. Alam mo ba si Father Rudy, no? Buhay pa yung tatay niya. Yun nga ang masakit. Parang itong yung ibibitayin sa Indonesia. 'Di ba? Yung nanay talagang nakikita mo. Siya ang most affected. Kasi tama yung sa iyo yung I think that's the greatest pain. Nakita ko yun sa nanay ko. The greatest pain of a mother or a father or any parent, no? Yung nililibing ang anak. Dapat baligtad. Yun nga. Kaya nga ganun ang sinasabi, buti pang ako na lang, sasabihin ng magulang Kasi anak yan Lalong-lalo na kung nag-iisang anak. Parang ganyan, namatay na din sigurado nga, no? May nabasa ko kanina, alam mo, sa Yahoo, no? Yun nga, pinatawad nila yung kasi may pinatay na anak, no? Nag-iisang anak. So na-convict yung yung murderer, no? Pero yung dalawang mag-asawa, pinatawad nila yung pero of course na-convict pa rin, no? Pero yung sabi niya talagang napakahirap dahil nga sabi dun sa
sabi dun sa murderer, hindi mo lang pinatay yung anak ko. Sabi niya, pinatay mo rin yung apo ko. Ay, Amin ko sa yung oo nga. posibilidad na mag-aasawa yung anak niya, oo. magkakaapo siya. Magkakaapo siya, oo nga, no? Napaganyan din ako doon sa nabasa ko, no? Oo. Hindi lang yung anak ko ang pinatay mo, sabi niya. Pati yung mga Pati yung magiging grandchildren ko sana sa kanya. Pinatay mo. Ay, ang sakit no, Sabi no? ko sa sarili ko, no? And these are experiences of death, no? Quote-unquote, of course, no? Oo. Namamatay tayo dyan. Pero, ayan, ano ba yung magdadala sa atin sa muling pagkabuhay? Oo, Itong eto bread nga, of the life. bread of life. May isa pang tungkol sa mamamatay tayo, di ba? Dying to sin. Pagka nagkakasala po tayo, Yun. no? Mortal sin, para tayo din. Namatayan. Diba? Namatay tayo. Oo. Pero, paano yung pagbabalik loob? Diba? Yun, Again, oo. bread of life na naman. Yun yung maganda, yung namatay ka, pero mabubuhay ka because of, yun nga, conversion, yung Oo. bread of life. Once no? again, you have to receive, no? Oo. The bread that comes from heaven, sabi nga, no? Okay, may isang texter yata tayo. Wala mo mga request sa DJ. Yung okay. pumasok lang dito sa atin. Mamaya Yes. na lang po babasahin 'yon. Okay. Okay. At alam mo, sana, no, as we, reflect upon the importance, no, of the sacrament of the Eucharist, no, people will, especially Catholics, no, will really learn to appreciate, no, itong value ng, ng sakramentong ito, no. Of the Eucharist. Alam mo, sa abroad, minsan, wala mang Sunday Mass, no? Pero, yun mga Pilipino, di ba? Sometimes they gather. Oo. Yung mga nakakausap naming mga pare na missionaries, no? Mga missionaries sa ibang bansa, no? Talagang they hunger for the Word of God. Kaya alam mo, tayong mga Pilipino dito, we are blessed dahil the accessibility of the sacrament. Oo. Kahit nasaan, di ba? Oo nga eh. Yung, kung minsan lapit-lapit pa yung mga churches natin, no? Diba? Kung hindi ka nagmamadali, pwede kang kung saan mo gusto. Talagang yun nga yung sinabi mong accessible. Kaya napakaswerte natin. No? Ay, napakaswerte natin, Sir Son. Lalo na po dito sa Pampanga, naku, talagang Kabilaan nyo simbahan. Oo, yung Diba? tsaka yung mga misa, no? Hindi lang yung sabay-sabay ang oras, kung minsan makakapili ka pa ng oras kung busy ka dun sa Sunday, kung busy ka sa umaga, hanggang gabi meron. Yeah, Kaya- excuse my term, tamad ka na lang. Oo. Pag hindi ka nagsimba. Kasi ang daming time na Diba? mapipili mo na kahit na nagtatrabaho ka pa, kasi may gabi may gabing misa no? Oo. Okay, I hope that will bilis. really help, no, our listeners, no, at least in appreciating the value and the importance of the sacrament of the Eucharist, no. So let us conclude Sister Son with a very beautiful prayer, no. Lord Jesus Christ, your death brought life and hope where there was once only despair and defeat. Give me the unshakable hope of everlasting life, the inexpressible joy of knowing your unfailing love, and the unwavering faith and obedience in doing the will of our Father in heaven. Amen. Okay, ano pa ba yung announcement? Yung same announcements? Oo, ang announcement, opo. of course, yung funeral mass ni Okay. Father Rudy sa Friday, 9 o'clock Friday, in the 9 morning, o'clock. Oo. dyan sa Holy Rosary Parish. And then, after the 9 o'clock mass, of course, may procession going to our clergy common burial ground. Ay, oo. Dyan sa kasi, Holy Mary. Holy Mary Memorial Park. Oo, No? malapit May lang kami yun dyan, po. common burial ground ng mga pare. Oo. At saka mga madre. Kasama din sila Oo, doon. medyo may lugar na sila. Pero hindi kami pinagtatabi, Sister Son. Nasa kabila sila at nasa in front kami nung chapel. May chapel kasi doon. Okay. So, yun Friday po, yung mga, Friday 9 o'clock, yung mga gusto pong makiisa sa misa ni Father Rudy, Oo, the last tama, mass for nandun ako. him, dyan sa Holy Rosary Parish sa Angeles City, no? Oo. To be followed by the procession going towards the
Clergy Common Burial Ground dyan sa Holy Mary Memorial Park. Okay, tama-tama. Bago mag-Apo. Yan. Sa Friday po sa Apo. Yan. Yan. Of course, sige po, yung graduation pa rin po ang announcement namin this coming Saturday. Yan. Na-excite na po yung mga estudyanteng gagraduate. 65. Okay. Sila? 65 68. ba? 68. Okay, ito po Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang bukas po, continuation pa rin po ng Bread of Life dahil napakagandang topic po na talagang magiging interesado tayo. Thank you very much po sa mga texters, sa inyong mga nakikinig, sa inyong mga nanonood. Good night po and God bless. At ano man po ang mga dahilan bakit nanghihina tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, o kaya namamatay tayo, no? Ang solusyon po, ang daan lang ay isa lang, no? Lumapit po tayo sa ating Panginoon and let us receive the bread of life in our life, no? Ayan po ang banal na Eucharistia, naway bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pagsisimba, no? Tanggapin natin ang kanyang salita at lalong-lalo ng kanyang katawan at tubo, no? Para manumbalik po at muling tayong mabubuhay, no? Bilang mga Kristiyano. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.